Bakit ba parang ayaw mo naman sundin ang payo ko? Paano ka makakalapit sa anak mo kung ganyan ka? Naiiling na tanong ko. You wouldn't understand. Hindi naman ikaw ang nakasama sa kanya. Marami nangyari. Maraming away at masasakit na salita na ang naibato namin sa isa't isa. Nakakapagod na. Paliwanag niya. Tinitigan ko siya pero hindi ko mabasa ang tunay niyang damdamin. He is good at concealing his emotions. Ilang oras pa kami nagkwentuhan hanggang sa lumalim na ang gabi. Kadalasan ay tungkol kay John at sa trabaho lang ang pinag-uusapan namin. Base sa mga salita niya, malinaw na sa kabila ng tagumpay niya ay hindi pa rin siya lubos na masaya. Hindi pa rin siya kumpleto. Hindi ko masabi kung totoong hindi na niya mahal ang asawa. Mukhang iritado siya sa tuwing mababanggit ang asawa pero sa tuwing na naman ay sa mag-ina niya na uuwi ang aming usapan. Ihatid na kita. Baka mahirapan ka nang makasakay pa uwi. Alok niya na mag-aya na akong umuwi. Hindi na ako tumanggi dahil nakainom ako at siya naman ang nag-aya sa akin na lumabas. Ilang minuto nga lang ay tumigil na ang sakyan niya sa tapat ng aking apartment. Nagulat pa ako nang umibis siya ng sakyan para alalayan ako hanggang sa pintuan ng aking unit. Are you drunk? May pasok pa rin tayo bukas. Paalala niya sa akin habang naglalakad kami patungo sa pinto ng apartment ko. Hindi naman ako lasing, sir. Salamat nga pala sa paghatid. Sagot ko. Inabot ko ang saradura ng pinto ng unit ngunit bago ko pa man iyon maipihit para buksan ay kusa iyong bumukas. Laking gulat ko na makilala ang lalaking nagbukas ng pinto. Nakatayo si Josh sa harapan ko. Hinagod niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Irritation began to show on his handsome face, especially when he fixed his gaze on the man behind me. Josh? Gulat na tanong ko. Hindi ko inaasahan na nandito pa siya. Kaninang umaga pa siya nandito at ngayon nga ay malalim na ang gabi. You're drunk. Seryosong sambit niya. Hindi ko maipaliwanag kung bakit ako natataranta. Hindi ako lasing. Galing kami ni boss. Nabitin sa era sasabihin ko nang lingunin ko si Sir Luke na manghang nakatingin kay Josh. Shit, kilala nga pala niya si Josh. Ngayon ay hindi na ako makakapaglihim sa kanya. Alam na niya, ang Josh na kliyente niya ang ama ni John. Parang binabayo ang dibdib ko sa matinding kaba. Castillo, sabit niya habang nakatingin kay Josh. Makahulugan din ang tingin ibinato niya sa akin at bigla ay hindi ko magawang salubungin ang mga mata niya. Look, seryosong ganti ni Josh nang bati sa lalaki. I thought you're a busy man. Dagdag niya at mahinang natawa si Sir Luke. Indeed, I am a busy man. We have both been under a lot of pressure recently. So I asked Aliyah if she wanted to go out. Working is so distressing. Paliwanag niya saka ako binalingan. You didn't tell me that the Josh you're referring to is the well-known Josh Castillo of Click It. Para akong binuhusan ng malamig na tubig pagkarinig sa Click It. Mas lalo ang naging kaba ko at paano kung alam din niya ang kwento sa biglang pagkalugi ng Click It. Dagli ako lumapit sa kanya, tinawakan siya sa braso na labis naman niya ikinagulat. Sir Luke, huwag niyo sana akong sisisantihin. I can explain. Pakiusap ko. Naguguluhang tinignan niya ako. Alam kong magulo ang mga sinasabi ko pero hindi talaga ako mapakali. What? Bakit naman kita tatanggalin sa trabaho? Nagtatakang tanong ni Sir Luke. Hindi ako makasagot. Paano ba ako magpapaliwanag sa kanya? Should I tell him the real reason why Josh ended things with me? Nasabi ko sa kanya noon na galit sa akin si Josh noong maghiwalay kami. Matalino si Sir Luke at kung isa siya sa ilang negosyanteng nakakaalam sa pagkalugi ng Click It ay hindi siya may hirapang hulaan na ako ang tinutukoy na nagtaksil sa kumpanya. Aliyah, ano ba sinasabi mo? Natatawang tanong ni Sir Luke. Bago pa ako makapagsalita ay naramdaman ko na ang kamay ni Josh na humawak sa braso ko at hinila akong palayo kay Sir Luke. She's probably just drunk. Seryosong sambit ni Josh. Are you okay? Baling sa akin ni Sir Luke. Sa kabila ng pagkabalisa ay tumango ako. Hinamig ko ang sarili. Heto na naman ako at nag-iisip ng mga negatibong bagay. Hindi pa man ay iniisip ko nang may masamang mangyayari. Anyway, paalis na rin ako. You should rest. May pasok pa tayo bukas and I expect you to be at the office tomorrow. Bye, Aliyah. Bye, Sir Luke. Naiilang na paalam ko. Tumango siya ngunit napansin ko ang makahulugan niyang ngiti bago tumalikod.
Naglakad na siya patungo sa kanyang sasakyan habang hinatid ko na lang siya ng tanaw. Nang harapin ko si Josh ay napansin kong nakapanood siya sa akin. Bakit nandito ka pa? Nagtatakang tanong ko. Iniiwas ko ang tingin sa kanya at nilampasan ko na siya. Kinukwento mo ako sa kanya? Sa halip ay tanong niya. Nangaakusa ang kanyang tono na para bang hindi niya nagustuhan ang nalaman. Napag-usapan lang namin ang sitwasyon natin. Halos pareho kasi kayo ni Sir Luke ng sitwasyon. Paliwanag ko. Anong ibig mo sabihin na pareho kami? Tanong niya at halatang mas lalo siyang nairita sa sinabi ko. Basta, bakit ba nandito ka pa? Tanong ko na lang. Napapagod na ako. Idagdag pa ang epekto ng alak sa aking sistema. Bigla na may nagbago ang reaksyon niya. Bigla ay para siyang naubusan ng sasabihin. I don't know. Hindi ka pa kasi umuwi. Sagot niya dahilan para mapalingon ako sa kanya. Hindi ko napigilan ang sariling matawa. Napansin ko naman ang lalong pagtatanga niya sa iginawi ko. I'm used to being on my own, Josh. Sanay na ako namumuhay na mag-isa. Normal na sa akin na walang naghihintay sa akin sa pag-uwi ko. Isa pa, ay ikaw ang pinakahuling tao na asahan ko maghihintay sa akin. Sagot ko at huli na para mapigil ko ang salitang lumabas sa aking bibig. Kitang-kita ko ang pag-aalangan niya dahil sa patutsada ko. I'm sorry. Halos magkasabay naming sabi. Then, we both fell silent, which makes me very uncomfortable. Sorry, Josh. Hindi lang kasi ako sanay nag-uusap tayo na hindi tungkol kay John. Mas lalong hindi ko inaasahan na nandito ka pa. Sa huli, ay hingi ko din ng pasensya. Alam ko naman na sinusubukan lang niya maging maayos kami para sa anak namin, na kahit papaano ay mabawasan ang pader sa pagitan namin. Ngunit marahil dahil sa kaibuturan ng puso ko ay nasasaktan pa rin ako, kung kaya nakakapagsalita ako ng mga kung ano-ano, mga bagay na hindi naman dapat. I understand. Totoo naman na sinabi mo. I was so mean to you. You probably hate me so much, pero isinantabi mo lang iyon para sa anak natin. He sounded so miserable. Hindi ko magawang magsalita dahil alam kong totoo ang mga sinasabi niya. Darating din ang panahon na makakalimutan natin ang mga nangyari noon. Hindi pa lang siguro ngayon. Matagal bago siya nagsalita. You're right. I'm sorry if I'm making you uncomfortable. Hindi naman. Ayos lang. Mahinang tugon ko kahit pantotoo ay tama siya sa mga iniisip niya. I live now. Paalam niya. Tumango lang ako at hindi na siya tiningnan pa. Hanggang sa makaalis siya. Kung alam lang niya na hindi ko nais na matipag ang pader sa pagitan namin. Kung ako ang papipiliin ay mas lalo ko pa iyong pagtitibayin dahil natatakot ako. Natatakot ako na traidorin ako ng aking puso. Lalo pa at alam ko naman na ako din ang talo sa huli. Totoo na malaki ang ipinagbago ng buhay ko ngayon. Nakagraduate na si Ate Eden. May ayos akong trabaho at higit sa lahat may kinikilala ng ama si John. Admit that Josh's presence in my son's life provides me with a sense of security. Hindi lang dahil sa sustento na ibinibigay niya kundi maging sa pagmamahal na ipinapakita niya sa aming anak. Hindi ako bulag para hindi makita kung gaano niya pinapahalagahan si John. Baka naman nai-inlove ka na ulit sa ex mo ha? Kaya pinagbigyan mo siyang makilala ang anak mo? Sita sa akin ni Jade. Hindi ko alam kung bakit nandito siya sa apartment ko matapos niyang hindi magparamdam ng ilang linggo. Basta na lang siya dumating dito na may dalang pagkain at alak. Nung isang araw pa nakabalik sila nanay at John sa probinsya kung kaya kami lang dalawa ang nandito ngayon. Hindi Tanggi ko. Nilingon ako ni Jade at tinitigang mabuti sa kaiiling-iling na ipinatong sa mesa ang bote ng alak na dala. Lawyer. Bulong niya. Hindi talaga. Iniiwasan ko nga si Josh eh. Tanggi ko pa rin. Dapat lang. He's getting married. Pagdidiin pa niya. Kahit pa paano, may mumunti pa rin kirot sa puso ko sa tuwing maalalang ikakasal na siya. Nitong mga nakaraang araw ay halos hindi ko nakikita sa Melody. Ano kaya talaga iniisip niya sa sitwasyon namin? Alam ko na sa mga susunod na araw ay makakaharap ko din siya. Natulala ka na dyan. Sita sa akin ni Jade. Kumuha siya ng mga plato sa aking maliit na kusina sa kaisa-isang inilabas. Buhat sa paper bag ang dala niyang pagkain. Mukhang komportable na siya sa kusina ko. Nakialam na ako sa gamit mo ha. Gutom na kasi ako eh. Ano bang meron? Bakit may dala kang alak? Tanong ko nang maupo sa upuan sa tapat niya. Umakbang mag-iisip si Jade bago nagsalita. Wala.
Kailangan ba may okasyon para kumain at uminom? Maganda lang ang takbo ng business ko kaya naisipan kong dumaan dito. Nahiling na lang ako at kumuha ng pagkain. Ano pa bang irereklamo ko gayong siya naman na may dala ng pagkain? Ayoko din naman siyang paalisin dahil naiinip din naman ako dito na mag-isa lalo pa at matagal na naglagi dito si John. Tinitigan ko si Jade. Hindi ko mawari kung nagsasabi ba siya ng totoo na dahil maganda ang takbo ng negosyo kaya siya nandito o naiinip lang talaga siya. Sa ilang palitan namin ng messages ay naging close na kami. Napag-alaman kong may-ari siya ng skin clinic na nagsisimula ng magkaroon ng maraming branches sa bansa. Kaya naman pala napakaganda talaga ng kutis niya. I was wondering how it went. Maya-maya sambit niya. Ha? Ang alin? Naguguluhang tanong ko. Si John at daddy niya. Kamusta naman sila? Puno ng kaseryosohan ang mukha niya habang hinihintay ang sagot ko. Okay naman sila, Jade. Mabilis silang nagkapalagay ang loob ni John. Jen is happy. Komportable kami. Hindi ko may paliwanag pero mas panatag naman ako ngayon sa sitwasyon namin. So, you're saying you made the right decision? Nanguusig ang mga mata niyang nakamasid sa akin. No, hindi ko pa rin alam ang mangyayari sa mga darating na araw, Jade. Walang nakakaalam kung ano ang tama. Ang tanging magagawa ko lang ay sumugal. Jade went deafeningly quiet. She seemed to be considering what I said. Her eyes showed a range of emotions before she nodded, as if she had reached a decision. Ikaw ba? Wala ka na ba talagang balak na papasukin sa buhay mong iyong asawa? Sinubukan kong itanong sa kanya. Wala. Nakanguso niyang sagot. Jade, I'll be honest with you. Nangangarap pa rin naman ako ng buong pamilya para sa anak ko. Pero hindi ko may sa tinig ang gusto ko. I don't even want to entertain the thought dahil alam ko ikakasal na si Josh. Amin ko. Napansin kong napalitan ng awa ang reaksyon ni Jade habang nakamasid sa akin. Kung minsan ay bigla lang ako nalulungkot, nanghihinayang. Iniisip ko kung bakit kailangan namin maghiwalay. Kung bakit kailangan mabuo si John pagkatapos ay hindi naman namin siya mabibigyan ng buong pamilya. Tinatanong ko pa rin kung anong totoong nangyari noon. Pero kahit na ganoon, masaya na rin ako na kahit papaano ay inaayos namin ni Josh ang pagiging magulang kay John. Tanggap ko na ngayon na imposible kami. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Baka mamaya iiyak ka sa akin at sasabihin mong in love ka na ulit kay Josh na iyon. Hindi ako iiyak, no? Handa naman ako sa mangyayari. Nakinig lang talaga ako sa boss ko. At tama naman siya sa mga sinabi niya. Wala namang masamang nangyari sa anak ko. Ano ba yung boss mo? Panira ng nananahimik mong buhay. Nakanguso niyang sabi. Mabait naman ang boss ko. Mabuti nga't nakinig ako sa kanya eh. Ipapakilala ko siya sa iyo mga minsan. Baka sakaling mapagbago din niya ang isip mo. Naku, huwag na. Ayoko na makasalamuhang walang hiya akong asawa. Total, yun din naman ang sabi niya. Ano siya, sinuswerte? Basta ko siya pagbibigyan sa gusto niya matapos niya ako saktan? Tanggi niya. Wari umaahon na naman ang galit niya. Hindi na ako umimik dahil mukhang buo na ang desisyon niya. Ilang oras pa kami nagkwentuhan at uminom hanggang sa namataan ko si Jade na humiga na sa sofa ko. Sa amin dalawa ay siya ang mas maraming nainom na alak. May palagay akong may bumabagabag sa kanya kaya nilulunod niya ang sarili sa alak. Hindi nga lang niya sinasabi sa akin. Nilapitan ko siya na noon ay nakapikit na ang mga mata. Mukhang dito pa yata niya balak na matulog. Jade, hindi ka ba uuwi? Paano si Lauren? Tanong ko sa kanya sabay tapik sa balikat niya. Nagmulat siya sa kaumungol. Wala si Lauren sa bahay. Nasa parents ko. Inihabilin ko muna. Kaya naman pala ang lakas ng loob nitong uminom. Aliyah, hayaan mo na sila. Hayaan na natin sila. Inabot ni Jade ang kamay. Naguguluhan man sa sinasabi niya, tumango na lang ako. Natigilan ako nang makitang may luhang sumungaw sa kanyang mga mata. Hindi natin sila kailangan. Hindi natin kailangan ng lalaki para sumaya. Hindi nakadepende sa kanya ikasasaya natin. Ito ba ang tunay niyang nararamdaman? Tom Ukraine! Tom cheater! Galit pa, nabulong niya habang umiiyak. Mukhang lasing na si Jade at hindi na niya kayang mag-drive pa uwi kung kaya nilabasan ko na lang siya ng kumot at unan. Itinuto ko din sa kanyang electric fan na sana ay gamit ko. Ngayon ay alam ko na. Jade acted tough but I know that she's still suffering on the inside. Hindi niya hinahayaang makita ko ang kahinaan niya, maliban sa ngayon.
Kinabukasan ay nagulat ako sa masayang pagbati sa akin ni Jade pagkalabas ko ng kwarto. Napatanga ako sa kanya na noon ay ngiting-ngiti matapos na maghilamos. Madaling araw pa lang pero nauna pa siya sa akin na magising. My gosh, nalasing ako. I am sorry, Aliyah, kung inabala kita. Hingim pa umanhin niya. Ano ka ba? Okay lang? Sagot ko. Pinagmasdan ko siya. She is back to her bubbly self. Kailangan ko na rin umalis. Mamaya lang ay susunduin ko na si Lauren. Next time ulit ha. Paalam niya saka dinampot ang bag. Hindi ka na ba mag-aagahan? Hindi na, malapit lang naman ang bahay ko. Malilate na kasi ako eh. Hindi na siya nagpapigil at tuluyan ng lumabas ng aking apartment. Pagkaalis niya ay nagmamadali na akong naligo para pumasok sa trabaho. Naalala kong may site inspection nga pala kaming pupuntahan ngayon ni Sir Luke. Mabuti na lang at may sapat pa akong oras para maghanda ng mga gamit na dadalhin. Sa mga site inspection ay nagdadala ko ng extra na damit pampalit sakaling pagpawisan ako. You're late. Salubong agad sa akin ni Sir Luke. Sinulipan ko ang relo at na-late lang ako ng 3 minuto. Sinimungutan ko siya na noon naman ay tipid na ngumiti. Kahit papaano ay hindi na siya ganoon kasungit at nagagawa ko na din siyang biruin. 3 minutes lang ako late. Reklamo ko. Sumakay na ako sa sasakyan at ilang minuto din kaming bumiyahe. Kahit nasa biyahe ay pulos trabaho ang ginagawa ng amo ko. Ano na kaya nangyari sa payo ko sa kanya na suyuin ng asawa niya? Andito na tayo, ma'am. Sir. Paalam sa amin ng driver. As usual ay isang factory ang pinuntahan namin. Umattend muna kami ng security and safety inspection bago kami pinayagang mabisita ang main plant. Sanay na ako sa mga protocols ng mga kumpanya na pinupuntahan namin. Suot ang personal protective equipment ay nagtungo na kami sa main plant ng kumpanya. Kasama namin ang engineer in charge na siyang nakausap ko hinggil sa inspection namin dito. Nakasunod lang ako sa kanila at nagsusulat ng notes sa napapag-usapan nila. Abala kami sa ginagawang inspection nang mamataan ko ang ilang grupo ng kalalakihan na naglalakad papalapit sa akin. Nauunang maglakad ang gwapo at matangkad na lalaki na may kausap na foreigner. Nakasunod sa kanilang ilan pang empleyado. Naulindigan ko ang usapan nila na masyado ng technical at hindi ko na maunawaan. Tinitigan ko ang lalaki. Para siyang si Josh. Kapag nagsasalita siya, lahat ay nakatuon ng atensyon sa kanya. Hindi ko na namalaya na nawala ng atensyon ko kay Sir Luke. Bagkus ay nakatulala na ako sa lalaki na noon ay malapit na sa pwesto namin. Marahil naramdaman niyang may nakatingin sa kanya kung kaya bigla siyang napasulyap sa gawi ko. Nakatitig pa rin ako sa kanya. Nang kumunod ang noon niya ay sakalang ako biglang natauhan. Agad ako nagbawi ng tingin at tinalikuran siya. Muli kong itinuon ang atensyon kay Sir Luke na abala pa rin sa kausap na engineer. Excuse me. Narinig kong paalam na lalaki sa mga kasamahan. Bigla ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Lihim ako nagdarasal na sana'y hindi siya lumapit sa amin, ngunit nang pumaling ako sa gawin nila ay nandoon na siya sa harapan ko. Napaawang ang bibig ko nang mapagmasdan siya sa malapitan. Hindi ko malaman kung ngingiti ba ako sa kanya o kung paano ko ba siya babatiin. Sinubukan ko magsalita ngunit umatras yata ang aking dila. Verde! Tawag niya kay Sir Luke. Nilingon ni Sir Luke ang lalaki at agad na lumawak ang ngiti niya. Kyle! Sir Kyle! No, stop it! Tumatawang sagot na lalaki. Sunulyapan niya ako at agad ako napahiya. This man exudes a very positive aura, and that smell extends to his eyes. He is a close friend of mine, and the plant manager here. Kaklase ko siya noong college. Pakilala ni Sir Luke sa lalaki. Kung ganoon ay engineer din siya na tulad ni Sir Luke. Cal, meet Aliyah, my assistant. Hello, sir. Nahihiyang bati ko sa gwapong lalaki. It's nice to meet you, Aliyah. Nakangiti niyang pagbati. Inilahad niya ang kamay sa akin at dala ng hiya ay inabot ko iyon. His palm is big and warm. Sunulyapan ko siya at nahuli ko siyang nakatitig sa akin. Ilang segundo na nakalipas pero hindi pa rin niya pinakakawalan ng kamay ko. Unti-unti inararamdaman ko ang pag-iinit ng pisngi dahil bukod sa pagkakahawak niya sa kamay ko ay titig na titig din siya sa akin. Hanggang sa narinig ko si Sir Luke na tumikhim. Why are you here, Kyle? Walang tila naalala na lalaki ang mga kasamahan. I'm in the middle of our walkthrough. Nakangisi niyang sagot. Naliit ang mga mata ni Sir Luke sa kaharap.
May laman ang palitan nila ng tinginan na para bang naunawaan nila ang iniisip ng bawat isa. Sunulipan ako ni Sir Luke pagkatapos ay ang kaibigan. Napansin kong nakangiting umiiling siya. Let's go, Aliyah. You're not safe here. Nakangising aya sa akin ni Sir Luke. Wow, nice. Thanks, dude. Sarkastikong asik ng lalaki kay Sir Luke na tumatawa. Nalilitong sumunod na lang ako kay Sir Luke. Maging yung engineer na kasama namin ay nanunodyo ang tingin sa amin. Nice meeting you, Aliyah. See you later. Pahabol pa na lalaki habang papalayo na kami. Si Sir Luke ay natawa nang marinig ang sinabi ng kaibigan. Nagpatuloy kami sa paglalakad at nang tingin ko ay malayo na kami ay saka ko pasimpleng nilingon ang lalaki. Ako naman ang napahiya na makitang nakamasid pa rin siya sa akin. Agad ako nagbawi ng tingin. Namalayan ko na lang na nakangiti na ako. I immediately dismissed the man from my thoughts. Malamang dahil nakatulala ako sa kanya kaya niya kami biglang nilapitan. Men like him will not be interested in someone like me, lalo na kapag nalaman nilang may anak na ako. Ano ba itong iniisip ko? Napailing na lang ako habang naglalakad kami patungo sa exit ng main plant. Aliyah, kumusta na usap natin kay Mr. Reyes? Have you informed him of our preferred date for our site inspection? Tanong sa akin ni Sir Luke. Si Mr. Reyes ay isa sa mga clients niya. Yes, sir. I sent him an email yesterday. I'm just waiting for his reply. Sagot ko naman. Paka-follow up mo sa kanya para alam natin na magiging schedule natin. Utos niya. Okay, sir. Tumango siya, saka bumalik na sa kanyang opisina. Agad ko naman binuksan ng email para mag-follow up kay Mr. Reyes. Matapos magpadala ng email ay pinagpatuloy ko na ang ginagawang pag-aayos ng mga files. Abala ako sa harap ng computer nang biglang bumukas ang pinto ng opisina namin. Sabay kaming napalingon ni Miss Monica para alamin kung sino ang dumating. Napaawang ang bibig ko nang mamukhaan ang lalaki na katayo sa harapan ko. His lovely eyes seemed to be studying my face. Ngiting-ngiti siya talatang naaaliw na pagmasdan ng reaksyon ko. Siya ang lalaking kaibigan ni Sir Luke doon sa site inspection na pinuntahan namin. Hi, Aliyah. Remember me? Nakangiting tanong niya. Lumapit siya sa pwesto ko at itinukod ang dalawang kamay sa aking mesa. His face was so close to mine that I had the opportunity to examine his features. Thick brows, prominent lips, and a solid jaw. These are the features that can instantly make any woman fall in love with him. Sir Kyle? Nautal na sagot ko. Wow, mabuti naman at natatandaan mo pa ako. Nasisihang sagot niya. He is staring at me so intently that I feel like I'm going to melt away. I don't know why but his stares make my heart race. Iisang lalaki lang ang alam kong may epekto sa akin ng ganito. Nandito ba si Luke? I have something to tell him. Bigla itanong niya. Makailang beses muna akong kumurap. Muli ay parang nalimutan kong magsalita. Tumikim muna ako para alisin ang bara sa aking lalamunan. Yes po, sir. Nasa opisina lang po niya si Sir Luke. Sagot ko at ituduro ang opisina ng aking boss. He gave me a warm smile. Akmang hahakbang na siya patungo sa opisina ni Sir Luke nang bigla siyang pigilan ni Miss Monica. Wait, sir. May appointment po ba kayo? Tanong niya sa lalaki. Nang sulyapan ko si Miss Monica ay nanunuway ang tingin niya sa akin. Oh gosh, nalimutan ko na hindi nga pala basta-basta tumatanggap ng bisita ang amo namin kung walang appointment. Pero kaibigan naman niya si Sir Kyle. Sadly, I don't have an appointment, but he's my friend. Ani Sir Kyle na nagkibit balikat. Sorry sir, kailangan ay may appointment po muna kayo. Baka po kasi kami mapagalitan ni Sir Luke kapag pinahiyagan namin kayo. Pagmamatigas ni Miss Monica. Ganun siya kahigpit? Okay, I'll call him. Hindi makapaniwalang sagot ni Sir Kyle. Binunot niya ang cellphone sa bulsa ng suot na pantalon. Akmang may tatawagan siya ngunit bigla ay para siyang natigilan. Tinitigan niya ang cellphone saka muli akong binalingan. Can I use your phone? I recall my line being cut yesterday. I forgot to pay my phone bill. Paliwanag niya. Ha? Sige po. Napipilitang sagot ko. Paano naputulan ang linya isang tulad niya? Nalimutan niya magbayad ng bill? I'm sure there is someone who will do those things for him. Nahihiyaman ay iniabot ko sa kanyang aking cellphone. Lumawak naman ang pagkakangiti niya at maya-maya nga ay may tinawagan na siya. Walang sumasagot. Bulong niya saka ibinalik sa akin ang cellphone. Thank you. Napamaang naman ako sa kanya.
Akma magsasalita ako nang bumukas ang pinto ng opisina ni Sir Luke. Napataas ang kilay ng aking boss nang makita ang kaibigan na kausap ako. What are you doing here? Kunway inis na tanong niya sa lalaki. Look, I need to talk to you about something. Baling naman ni Sir Kyle dito. What is it? If I'm not mistaken, I've already finished reviewing your company's plan. Nah, it has nothing to do with our work. Putol sa kanya ng kaibigan. Hindi ko alam kung bakit automatikong gumawi sa akin ang mga mata ni Sir Luke. Pagkatapos ay sinulyapan niyang muli ang kaibigan saka naiiling. You're making me cringe. Bulong niya ngunit sapat na para maulinigan ko. Nagpatiuna na siya papasok sa opisina at tumatawang sumunod naman si Sir Kyle sa kanya. Nang mawala na sa paningin namin ang dalawa ay namataan ko si Miss Monica na nagtatanong ang mga mata sa akin. Umiling na lang ako sabay kibit balikat. Hindi naman na siya nag-usisa pa. Matapos lang nasa 15 minuto ay muling bumukas ang pinto ng opisina ni Sir Luke at iniluwan noon si Sir Kyle. Sunulyapan niya ako at nahuli na naman niya akong nakamasid sa kanya. I'll leave now. Goodbye, Aliyah. I'll see you later. Paalam niya sa akin ngunit si Miss Monica ay hindi man lang nilingon. Ibinuka ko ang bibig para sumagot sana ngunit walang salitang lumabas doon. Ano ba nangyayari sa akin? Hanggang sa makalabas ang lalaki ng opisina namin ay habol ko siya ng tingin. Nang balingan ko si Miss Monica ay nakangiti siyang nakamasid sa akin. Nanunodyo din ang kanyang mga mata. Type kayata ni Sir Pogi. Anya. Naku, imposible. Nakilala ko lang siya sa site inspection. Kibigan siya ni Sir Luke. I denied. I'm trying to keep my emotions in check. But what Miss Monica said really moved me. Ewan ko lang ha. Ang lagkit tumingin sa'yo eh. Hindi pa rin paawad si Miss Monica. Tumawa lang ako kahit ang totoo'y apektado ako sa panunodyo niya. Mabilis kong ipinilig ang ulo. Naranasan ko na ito noon at nasaktan lang ako sa huli. Hindi isang tulad ni Sir Kyle ang tunay na magkaka-interes sa akin. Hanggang sa mag-uwian ay nawala na sa isip ko ang pagbisita ni Sir Kyle sa opisina namin. Perhaps my brain has learned to ignore any thoughts that involve a man. Perhaps it's my defense mechanism. Pagdating ko sa apartment ay sanalubong ako ng katahimikan. Sanay na ako. Nagsimula ako magluto ng hapunan ngunit hindi ko naman agad iyon ginalaw. Nahiga ako sa kama para magpahinga. Nang biglang tumunog ang cellphone ko. Agad ang pagtalo ng aking puso pagkabasa sa pangalan ng tumatawag ngunit mabilis ko ding sinaway ang sarili. It was Josh. Ilang araw na din kaming hindi nagkakausap. Kahapon nang tawagan ko si nanay ay napag-alaman kong bumisita siya kay John. Hindi na niya ipinaalam sa akin. Iniiwasan na rin ba niya ako? Ano naman kayang kailangan niya sa akin ngayon? Humugot muna ako ng hininga saka sinagot ang tawag. Aliyah. I heard his familiar voice. Where are you? Ha? Nandito sa apartment. Bakit mo tinatanong? Papunta ako dyan. Nandito lang ako sa malapit dahil may meeting ako dito kanina. I have something to give you. Okay lang ba? Tanong niya. Oo naman. Kinakabahang sagot ko. Ano naman kayo bibigay niya? Nang matapos ang tawag ay nagmamadali ako nagtungo sa banyo para maglinis at magpalit ng damit. Ayoko lang magbukang pangit sa harapan niya. Kumbinsi ko sa sarili habang nakaharap sa salamin. Matapos kong magbihis ay naulinigan ko ang pagtigil ng sasakyan sa harap ng unit ko. Nagmamadali ako sumilip sa bintana at namataan ko nga ang itim na sasakyan ni Josh. Maya-maya ay nakarinig ako ng mga katok sa pinto. Inayos ko muna ang buhok at damit bago buksan ang pinto ng aking apartment. Nakangiti ako nang salubungin siya. Ngiti na agad ding nabura pagkakita ko sa babaeng katabi niya. Melody? My gaze is automatically drawn to their hands which are holding each other. Muli ay napatitig ako sa singsing na suot ng babae. Aliyah, untag sa akin ni Josh. Josh, Melody, tuloy kayo. Nautal na aya ko sa kanila. Hindi naman sinabi ni Josh na kasama niya ang fiancé niya para sana inaihanda ko man lang ang sarili. I don't know but I feel pathetic. Gusto ko magalit sa sarili. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Sa kaibuturan ng puso ko ay umaasa pa rin ba ako? No need, Aliyah. Mabilis na tanggi ni Melody. Kunot noong napatingin si Josh sa kasintahan kung kaya mabilis siyang nagpaliwanag. I mean, huwag ka na mag-abala pa. May ibibigay lang naman kasi kami sa'yo. Itinuon ko naman ang mga mata kay Josh. Noon niya iniabot sa akin ang isang envelope.
Tinanggap ko iyon at napagtanto kong imbitasyon iyon para sa isang party. My birthday is coming up next month. Simula ni Josh. Alam ko. Sagot ng isip ko. Aliyah, gusto ko sana kayo ni John na imbitahan. Patuloy niya. Wala sa loob na napatingin ako kay Melody. Agad naman siyang ngumiti sa akin. That's totally fine with me, Aliyah. Ang totoo ay hindi na ako makapaghintay na makilala si John. I'm not sure why I feel like my heart has shattered. The thought of her meeting my son makes me sad. How is she going to introduce herself to my son? Ganun pa man, alam kong kasama ito sa mga bagay na kailangan kong tanggapin na magdesisyon akong papasukin si Josh sa buhay namin. Si Melody ang mapapangasawa ni Josh, kaya natural lang na makilala siya ni John. My baby John. Aliyah? Untag sa akin ni Josh nang hindi ako sumagot. Josh, hindi ko alam. Mahinang sagot ko. Aliyah, gusto ding makilala ng pamilya ko si John. Walang araw na hindi sila nagtanong tungkol sa bata. At gusto kong malaman kung handa ka na ba. Papayagan mo bang makilala nila si John? Nakikiusap ang boss ni Josh at ramdam kong kinakabahan siya sa magiging sagot ko. My mind suddenly goes back to our past. Naalala ko kung gaano kami kasaya ni Josh nung una. Ngunit naputo lahat simula noong makilala ko ang pamilya niya. Si Doña Lucia natahas ang ipinakita ang disgusto sa akin at si Henry na una pa lang ay hindi na ako pinagkakatiwalaan. Handa na nga ba akong makaharap silang muli?